What's up guys? Good afternoon. So today is Thursday and time check is 5:20 p.m. So for today's video, pag-uusapan natin yung tungkol sa dalawang kababayan natin na nagpapasaway na naman, yung dalawang viral. Ewan ko kababayan mo natin yung isa or totoo yung sinasabi ng iba na ibang lahi. So balikan muna natin ang OFW world since doon naman talaga ako nag-umpisa maghanap buhay, nag-umpisa mag-vlog and matuto mag-video-video ko sa pagiging OFW before ako napunta dito sa junk shop. So, pag-usapan natin yung tungkol sa viral. Kasi syempre, as a former OFW is nakakabahala yung ginawa ng dalawa. Kung ikaw, bago ka lamang dito sa akin channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. This is Rebonet and welcome to my channel. So anyway, pasensya na kayo. Super haggard talaga yung looks ko ngayon. Ang dami kong trabaho and hindi maganda yung pakiramdam ko. Kaya ganito yung itsura ko. Tingnan nyo naman, parang nagkaroon ng anak ng Santosena. So anyway, balik tayo dun sa dalawang OFW. I'm sure sa lahat ng nasa Middle East dyan is napanood na ito. Syempre naman, uso naman yung pasend. Gcash please. Kabayan pasend. Pwede ba makita? Sige nga, isend mo nga. So yon yung eksena ngayon. Kasi nanggaling na ako dyan eh. Nanggaling na ako sa pagiging OFW. Hindi ako nanggaling doon sa ginawa ng dalawa. Nanggaling na ako dyan sa mga pasend-send na yan. And since nandun tayo sa pasend is napanood ko din yun. And very nakakabahala eh. Nung napanood ko yun talaga naman. Talaga. Bilang OFW, masasabi ko talaga na nakakasar. Nakakasar yung ginawa nung dalawa. Dalawa ba? Tatlo ba? I don't know. Pero ang nakita ko doon sa video is may nagbe-video and mayroong gumagawa ng yun na nga yung nakita natin sa video. Nakita ng lahat. And mga kababayan, no, I'm sure na naman, no, damay na naman ang mga matitino dyan sa Middle East. Especially dyan sa Saudi Arabia kasi ang liit na nga ng tingin sa mga Pilipino is lalo pa nilang pinaliit naman, no. Mas lalo pa nilang sinira ang image na naman. So paano na naman yung mga DH na nagtatrabaho dyan? Yung mga matitino, yung totoong nagpunta dyan para maghanap buhay is nadungisa na naman dahil kalat na talaga yung ginawa ng dalawa. Gusto nyo elaborate ko dito kung ano ba talaga yung ginawa ng dalawa? Nakita ko yung mga post, so share dito, share doon, content dito, content doon. At nakita ko yung post, yung totoo talaga na post talaga is 14 years old and 16 years old yung mga alaga ng dalawa. And ayon sa sabi-sabi is yung isa is Indonesian, yung you know na yung nabebembang is Indonesian and yung nagbe-video is Filipino. And yes, Filipino yung nagbi-video dahil nagbisaya siya, mga Inday. Naintindihan ko yung sinabi niya, lahat. Kaya Filipino yon. And tuwan-tuwa pa si auntie mo. Tuwang-tuwa pa, Diyos ko. Nagsasalita pa ng Arabic. Yung sinasabi niya na kwayes, basta, kwayes. Meron pa sinasabi na Arabic na kali, mga ganon. Ang ibig sabihin, hintay ka ng turn mo. So sa mga hindi pa nakapanood dyan, ganito yung eksena. Yung una na nakita ko is kinakausap yung dalawang binatilyo. The 14 years old and the 16 years old. And then napanood ko yung video and then si kabayan natin, si auntie mo, na ang tanda na walang pinagkatandaan. Sure ako may pamilya to sa Pinas si auntie mo eh. So si kabayan natin ay nagvi-video doon sa dalawa. And ginagawa nila yon sa sala mismo. Kung saan nandoon yung dalawang alaga. Mayroon pang natutulog na dalawang bata. Nako, ang sarap tagukan talaga ni kabayan. Ang sarap tagukan ng dalawa. Hindi, masarama lang magsalita pero ang bababoy na ginawa nila. Kasi imaginein mo, gumawa ng ganun sa sala. Na hindi mo alam kung may CCTV ba lahat. And then may mga alaga pang natutulog. Samantalang yung mga panganay is tinuturuan ng kababalaghan. Tuwan-tuwa, enjoy pa yung nagbe-video at saka yung isa. Sabi hindi Pinay. Pero nakarinig ako na nagtagalog. Sabi Indonesian, I don't know kung totoo ba yun. Syempre naman, sa mga Pilipino kasi uso-uso yung tinatakpan yung dumi. Sabi pa naman na wag ipangalat.
Pero syempre, basta Pilipino mindset, no, papakalat. Ganon tayo eh. So doon sa video, ginawa sa sala, nandyan yung mga alaga, natutulog, kung ano-ano pang kababalagan ang itinuro. Ay nako naman. Tapos ngayon, pinost, syempre kalat na yon. Ano nga ba ang purpose ng pagbibideo kung hindi magpa-viral, magpasikat, di ba? So ngayon, sikat na kayo mga kababayan. Tago-tago na kayo dahil nalaman ng mga magulang ng mga bata yung ginawa nyo kabulastugan. Natatago na kayo ngayon. Tapos iyak-iyak. Ito naman mga syunga-syunga mga volunteer, tutulungan kayo. Yung mga tutunay na nangangailangan ng tulong, hindi na napapansin. Yung mga totoong agrabyado, totoong na abuso, hindi na napapansin dahil pinagtuon ng pansin itong dalawang pasikat na to. Ayun na. Alam niyo kung sinong kawawa dito? Yung susunod na katulong ng mga batang ito, ng pamilyang to. Lalong-lalo na yung dalawang batang tinuruan na di maganda. So paano to magiging kawawa? Ang susunod. Siyempre, akala nila normal lang yung tinuturuan sila. Baka kasali yung sa trabaho, hindi naman talaga yung kasali sa trabaho. Oh my God. Naawa ako sa susunod sa papalit na katulong ng mga batang yon. Days 14 and 16, maalam na, pinatikim na. Sigurado ako na magagawa nyo ng hindi maganda yung susunod. Alam nyo mga kababayan, lagi nating iisipin na mahigpit sa Middle East bago tayo gumawa ng kalokohan. Yan ang nangyari. Hingihingi ng tulong. Naasar ako dun sa isang volunteer na tutulungan daw. Pag ganyan kasi mga case, wag ng tulungan. Bakit? Lalaking ulo ng ibang OFW. Tulungan yung mga higit na nangangailangan na abuso. Shout out sa mga volunteer dyan, please. Doon kayo mag-focus sa totoong nangangailangan. Sa mga naabuso, sa kailangan ng tulong nyo, walang kalaban-laban. Hindi yung sa mga gumagawa ng kalokohan. Alam naman nila yung consequences ng mga pinaggagawa nila. Kasi syempre, yung ibang volunteer tutulungan nyo for the views. Naman, syempre, kung saan yung marami views, malaki ang kita. Sana naman na sa volunteer mag-focus kayo dun sa totoong nangangailangan. Hayaan nyo yung gumagawa ng kalokohan na harapin yung consequences ng mga actions nila. And I'm sure na dungiso na naman. Nadugis, damay na naman yung mga matitino. Okay na eh. Ang baba ng tingin sa atin, unti-unti na tayo nag-step up. Pero ngayon, wala na. Kumbaga sa building, packet ka na, bigla kang nalaglag kasi nakamali ka ng napakan. So kayo mga kababayan ko, pupunta po kayo ng abroad. Lalo-lalo na yung mga DH, please. Maging matino naman tayo. Isipin natin yung mga pamilya natin sa Pilipinas at huwag gumawa ng kalokohan. Kung hindi mo na talaga mapigilan, magkulkog na. Sabi nga ni Maris, I touch myself na lang. Ganun na lang ang gawin nyo. Huwag gagawa ng kalokohan dahil sobrang higpit ng Middle East. At saka dalawang kababayan natin, o sa isang kababayan natin dahil hindi daw Pinay yung isa. Ano ba naman yan, kabayan? Nakita ko matanda, may edad na eh. Tumanda ka na, pero yung kakatihan dinala pa dyan, nandamay ka pa, kawawa yung papalit yung salawa. Sana please wag na tayo naggumawa ng kalokohan. Matuto eh, kaya ka nga nag-abroad para sa pamilya mo, hindi gumawa ng kabulastugan. So yun lang yung opinion ko. Wag nang tulungan yung dalawa. Kung sino may volunteer na, wag yung tulungan yung dalawa, nakakaasar. Thank you for watching. This is Gary Bonet and please subscribe. Agard ko na. Agard ko. Naku, na-stress ako sa mga